sa actual, tingnan nyo. Nakasaksak to ha. Ayan. Ito, mapapansin nyo yung nilabay ko dito. Ito yung kulay white. Yung ginamper ko. Ito yan. So, naka-jump lang doon, di ba? So, maraming terminal. Tapos, yung supply ng isang holding coil, itong kulay blue, mapapansin nyo yung nakakabit sa relay. Ayun yun. Ito. So, ito yung line. Tapos, yung supply, itong dalawa, ito, line at saka neutral, dito ko na siya kinuha. Parang nagpara-ready Dito. siya. Oo, kinunik ko lang kasi nandito yung mga terminal eh. So, terminal lang. Madali lang, di ba? Pero yung mismong line, ito, nasa baba, line at saka neutral, ito na rin yung terminal block na ginamit ko. Yung brown at saka yung blue, ito yan eh, dumala sa coil, papunta doon sa magnetic contactor. So, ito yan. Diba? Ang labanan lang naman dito, paano mo isuswitch itong magnetic contactor eh. Kaya di kukunin mo lang doon. Hey, good day! Ayan, so nandito tayo sa opisina. Kasama namin yung mga OJT na nagtitraining. Manpower North, Caloocan. Tesla Yes, ng Caloocan. Okay. So, papaliwanag lang namin ito ng konti. So, sinamantala na rin namin dahil nandito naman sila. Tuturo ko lang. Meron akong ginagawang conversion na actually sa vehicle aircon to eh. So, kinonvert na lang namin sa universal board. Dahil yung board na ginagamit ay wala na tayong makuha o mabili. So, hindi rin siya repairable dahil medyo na-repair na rin. Ayan. So, minabuti natin na i-convert na lang. So, maliit lang din naman yung IPM niya. Okay ba? Siya lang ano. Inassemble ko na siya. Ayan. So, dinikit ko na dito yung IPM. Ito yung original niyan eh. Ayan. So, kinabit ko na siya dito. Ito yung original na nakakabit doon. Ayan. Then, inassemble ko na rin siya dito. Binuo ko na. Hindi ko na pinakita sa inyo. Pero sila, yung mga OJT kanina, nakita nila. No. Ayan. Okay, so explain ko lang naman to, madali lang naman. Yung pag-wiring. Malilito siguro kayo dito, ano? Yes sir, first time. Hindi First po kami time. familiar sa ganyan. Okay, so madali lang i-wiring to. Yung pagkaka-wiring ko na ginawa dito is pwede nyong gawing sa basic aircon lang o yung lang inverter. Mapapansin, naglagay ako ng magnetic contactor. Ayan, ayan. Ang problema, paano nyo ikakabit? So, nagkabit ako ng magnetic contactor kasi ang kadalasang bumibigay lagi yung relay. Ito. So, bumibigay siya. So, para hindi siya palag masira or kung malaki ang ida-drive na compressor, gumagamit ako ng magnetic contactor. Ito. Ngayon, paano nyo ikakabit yung magnetic contactor? So, ito drawing na lang natin ha, para madali nyo. Mamaya, papakita ko isa-isa. Nakikita nyo ba? Yes sir. So, line and neutral lang naman ang labanan dito eh. So, meron yung coil. Dinamit ko na rin yung coil nila. Nandito. Ayan. Coil. Ayan. So, mapapansin nyo yung wire ko ay dumiretso na kaagad sa magnetic contactor. So, ito yung out ng magnetic ha. Okay. Magnetic. Yan, magnetic contactor to ang switch niya. So yung board natin, ito kasi may capacitor dahil inverter yung i-convert natin. Pero kung hindi nyo ito gagamitin, applicable o pwede nyo siyang gamitin sa basic aircon lang ha. Pwede rin. Kasi yung tawag dito, yung inverter kasi na pang-convert, line and neutral lang ang kailangan niyang supply. Wala siyang communication na ginagamit. Hindi siya katulad ng split type talaga na may communication. Ito wala. Line and neutral lang. Makikita nyo dito, line and neutral lang. So, ikakabit nyo lang yan dito sa out ng line and neutral. Ibig sabihin AC. So, dito natin siya ikakabit. Yung output. Okay, so yun yung magnetic. Ang problema dito kasi malilito kayo. So ito yung board na ginamit natin. Yan, i-drawing ko na para madali yung makuha. Yan.
So yung board natin merong neutral at saka line. So para madali nyo ma-connect yan, kunin nyo yung line nito sa dulo ng magnetic contactor. So yun yung ikabit nyo doon sa, kung line yun, doon nyo rin ikakabit sa line. Itong isa, doon nyo ikakabit. So may supply ka ni dito, may supply ka rin ng papunta doon. Ngayon ang tanong dyan, yung holding coil dito, may coil sa loob yan. Yung tinatawag natin holding coil yan eh. Yung holding coil kasi, para mag-switch yung magnetic contactor, kailangan magkakaroon to ng supply. So yung holding coil, meron din siyang line at saka neutral. So may dalawang supply. So madali lang. So itatap mo yan dito, katulad dito. Okay, neutral. Okay, yung line, nandito yung relay switch. Ayan, relay to Ayan. So dun yun sa line. Doon pupunta yung isang supply. So doon sa switch, para mag-switch yun yung isang out na line. Line out. So yung line out, yun yung ikukunik mo doon sa isang line na nandun sa taas. So kunin natin dito. Madali nyo sundan yan, no? Yun. So doon mo na lang siya itatap. So yung neutral, nasaan ang neutral natin? Itong neutral, pwede kang maglagay na lang ng jumper wire papunta doon. O, may supply ka na. Diba? Neutral. Kailangan mo ng supply ng neutral to. Eh, di kunin mo na doon. Ilagay mo doon sa isang paa. Okay? So, ang labanan lang, para mag-switch itong magnetic contactor natin, para magkaroon ng contact dito, at saka dito, kailangan magka-supply yung line. So, ang line natin, dumaan dun sa relay. O, madali na, di ba? Simpleng-simple. O, pag nag-switch yung relay, magkakaroon na ng supply yung line at saka neutral, magsuswitch na ito. So, magkakaroon ka na ng out na line and neutral din na 220. Kung 220 yung in mo. Okay, so yun na yung supply na gagamitin mo. Kung papasok sa compressor na non-inverter, o compressor lang, ito na ikakabit mo. Yung line at saka neutral. So, diba tatlo ang supply. Yung isa ay running, starting, common. Diba? So, ang kukunin mo lang naman doon is common at saka running. O, yung dalawa lang. So, yung starting is capacitor. Ito, capacitor, diba? O, yun na yun. Yun na yung tatap mo doon. Pwede naman baliktad eh. Nag-advance na kayo Walang polarity. Dahil 220 papasok. So, aandar na ang compressor mo. Ngayon, ang pagkakaiba naman ito, ang ginamit natin, inverter compressor ang gagamitin. So, nilagay ko na ito kasi nilagyan ko na ng wire. So, ang mangyayari, ito yung itatap natin dito sa out. Kita rin da. Sige. Yan. So, dito ko siya itatap. Ito yung out ng magnetic. So, magkakaroon na tayo ng supply dito. Okay? So, compressor na lang itatap natin. So, yung capacitor, dito ko siya nilagay dahil sikip dun sa pwesto dito. Kaya nilagyan ko rin siya ng mahaba. Okay? So, ang patapping lang nito, positive, at saka negative. Ayan. So, WBU. Ganun lang kasimple yung ginawa natin. Kaanda rin natin. So, may delay lang siya. Ayan. So, ang ginawa ko kasi dito na ito kasi ilalagay sa sasakyan. Kaya mahaba yung ginamit ko. Kinonvert ko siya. Yan. Okay na. Ito yung display na doon sa loob ng sasakyan. So, ginawa ko siya mahaba. Una, ang ginawa ko dito, ito talaga siya. Kadugtong nun. So, hindi ko siya mapaandar. Nilagyan ko siya ng socket. Dahil sobrang haba ng wire, nagkaroon siya ng delay. Yung out nito, pag pumipindot ka, minsan malfunction. Dahil sobrang haba ng wire. Kaya binawasan ko siya ng halos 2 metro. So, nasa 3 metro lang to. Ayan.
So, buhay na to. Ayan. So, sa actual, tingnan nyo. Nakasaksak to, ha. Ayan. Ito, mapapansin nyo yung nilabay ko dito. Ito yung kulay white. Yung ginamper ko. Ito yan. So, naka-jump lang doon, di ba? So, maraming terminal. Tapos, yung supply ng isang holding coil, itong kulay blue, mapapansin nyo nakakabit sa relay. Ayun yun. Ito. So, ito yung line. Tapos, yung supply, itong dalawa, ito, line at saka neutral, dito ko na siya kinuha. Dito. Oo, kinunik ko lang kasi nandito yung mga terminal eh. So, terminal lang. Madali lang, di ba? Pero yung mismong line, ito, nasa baba, line at saka neutral, ito na rin yung terminal block na ginamit ko. Yung brown at saka yung blue, ito yan eh, dumala sa coil, papunta doon sa magnetic contactor. So, ito yan. Diba? Ang labanan lang naman dito, paano mo isuswitch itong magnetic contactor eh. Kaya di kukunin mo lang doon. Saka doon. Bigyan ng jumper papuntang relay. Yan. So, madalas na makikita nyo kasi sa outdoor, di ba, nasa labas ang magnetic contactor. So, malilito ka, paano may switch to? Minsan, nararambol nyo yung supply. So, titingnan nyo lang, kapag, minsan, pag dito ka kasi nakapag-tap ng tester mo sa line, tapos ang natap mo dito, hinahanap mo dito yung supply mo is line din, yun yung line ang naitap mo dito. So, hindi ka makakakuha ng supply, di ba? So, dapat sa neutral yung isa at saka doon. So, i-jump mo na lang. Tingnan mo lang kung yung neutral nyo is papunta na doon. Okay na yon, wala na kayo. Hindi nyo nahanapin yung supply. Isang supply na lang ang problema nyo. Itong line. Yung line na galing doon sa indoor o doon sa relay. Di ba sa mga 3-tanner, yan yung masasagupa nyo. O sa 2.5, ganyan na rin. Tingnan nyo lang to. Line yon, line supply galing sa relay papunta doon sa magnetic contactor sa outdoor. Kaya yung yun nag-switch na. Kaya yung tawag dito, yung wire na palabas noon, usually tatlo din. O kaya ito magnetic contactor na ito, yung supply na ito is galing doon sa mismong breaker. Tapos iba pa yung papasok sa indoor na may dalawang supply. Ayan, so nag-switch na. Buhay na rin yung ano natin. Yung line neutral, papasok muna ng coil. Bago yung coil na yung magbabato sa magnetic. Magbabato doon sa magnetic. Ng magnetic, i-jump sa ring relay. Madali lang, di ba? Simpleng-simple. Basic na basic. Ayan. Ito na yung supply ng magnetic. Ito na yung sa magnetic. Ayan, sasandal natin dito. So, nagkaroon na tayo ng 220 dito. Yun yung out. Ayan yung out. So, sa pan motor naman, di ka rin malilito dahil kukunin nyo rin lang naman yung neutral. Okay, neutral. Tingnan nyo kung high and low. Ayan, oh. So, high pan yung mandar. Ayan, may 220 tayo sa pan. Ngayon, di pa tayo ng pan, ha. Yun, nag-switch na. Yung relay. So, mawawala siya doon. Lilipat siya doon sa low pan. Yan, nasa low pan. Okay, so ito na yung out natin. Na 220. So kapag in-out natin yan dito, mamamatay na yung compressor natin. Yun. Wala na. Oh. Namatay na. Okay, so ganun lang kasimple. Oh, yun lang. Hindi nyo kailangan palituhin yung sarili nyo. Napakadali. Ganun lang natin ginawa. Ngayon, nakita nyo may standby pa kasi may supply na yung capacitor natin. Okay? So, standby supply yung capacitor na natira. O yung na-store ng capacitor. Ayun, oh. So, tatandaan nyo lang lagi, line, papunta yan doon sa line din ito. Kung malilito ka doon sa neutral, minsan, line to line din yung nailagay mo dito. Hindi ka talaga magkakasupply. So, tatandaan mo lang, hanapin nyo ito. Kung nakuha nyo na yung neutral dito, neutral yung input, neutral papunta doon sa indoor, neutral, yun yung i-jump mo dito. I-jump mo na yan eh. Jumper. Okay. Ngayon, ang tanong dito, kapag ka merong tawag dito, lain ko muna ito ha. OLP.
overload protector. Okay? So, malilito ka. So, ito nakalagay doon sa compressor, di ba? OLP. So, yung OLP, pwede yung dito nakakabit. Tanggalin natin to. O, pinutol ko, di ba? So, wala na uli siyang supply sa line. So, yung OLP, tatunahin ko lang to para madali natin makita. Kung ito yung OLP, may dalawang terminal, di ba? O, yun yung nakakabit doon. Dumaan ang OLP. Okay, neutral, dumaan dito, papunta doon. Ngayon, kung nag-trip ang compressor, nag-open to, o hindi open din yung line, yun open, di ba? So, wala ka supply yung magnetic holding coil mo, so bibita yung holding coil. Nakaprotect yung capacitor natin, di ba? So, ganoon lang kasimple. Ngayon, kung good ang OLP natin, OLP or overload protector, yung pressure switch. So, pwede rin sa pressure switch. Kung wala yung OLP, pwede rin sa pressure switch. Dito rin nakakonect yan. Yung low pressure switch at saka high pressure switch. Dito rin lang nakatap yan. Pwedeng magkabila or di pwedeng parehas dito. Kung high pressure or low pressure, pwedeng dito rin nakakabit yung isa niyan. Dalawa. Yan. So, ganun din. Umikot lang yan. Diba? So, hindi kayo malilito dyan. Ngayon, kung pag nalilito kayo, hindi nyo mapaandar, merong naglolokong pressure switch, so, medyo masakit sa ulong patinuin. So, tanggalin nyo muna pansamantala. Direct muna. I-direct nyo muna. Wala kang dadaanan para mag-switch lang yung magnetic contactor. So, kung nag-switch na yung diretso yung magnetic contactor, eh din sukatan nyo ngayon ng ampere itong compressor. Baka mamaya high ampere o kaya kulang sa karga. Usually yun naman kung pressure switch ang nagka-problema. Kung OLP ang nagka-problema, ibig sabihin nagka-high ampere ang compressor. Kung pressure switch ang nagkaka-problema, pwedeng kulang sa karga, pwedeng sobra sa karga, o pwedeng sira ang pressure switch. Okay? So madali nyo makikita. Ngayon, ang gawin nyo, kasi ang ginagawa namin dyan, kapag kami ang gumagawa niya, kung dalawang pressure switch, minsan kung sira na, pwede namang nating patayin yung isa, pero mas maganda kung ito yung low pressure, low, ito yung high. Okay, so dito na natin itatap. Ayan. Okay. So maaari nakaganyan lang ang tapping, di ba? Series lang. Oo, yan lang ang connection. Kung naglolo ka minsan, isa-isahin nyo, o ito, pag short nyo itong dalawa, kung nagloko pa rin, i-short mo ito. Baka ito yung sira. Kasi minsan hindi mo na makakapayan. O i-short mo pa samantala, pwede naman siya. Ngayon, kung sinort mo siya parehas, magmo-monitor kayo dito ng clamp ammeter. So talaga babantayan nyo. Kasi pag switch noon, makita nyo, kung mataas agad ang rated ampere. rated ampere, baba nyo agad ang breaker. Okay. So hindi po pwedeng tumagal. So ibig sabihin, maaaring sira ang compressor nyo. Pag tumagal siya ng hayaw. So yun lang, ganun lang kasimple. Madali lang. Ayan. So susunod, kaya nyo nang itap to. Picturean ko siya. Ayan. Okay na, boss Dado. Ayan, okay na tayo. So actually, kabit na lang namin ito doon sa labas para doon sa wiring ng fan motor. So simple lang naman yung ginawa namin. Ito, so power supply lang naman yung kasama ito. Yung capacitor, yung mainboard, and ang nadagdag dito sa ginawa namin is yung magnetic contactor. Ayan, so ganito ko lang. Iniribit ko na lang siya dito. Ayan, napansin nyo, nakaribit. Ito lang yung naka-screw yung magnetic contactor dahil hindi ko madukot ng rivet eh. So, naka-rivet lang siya. Ayan, tapos doon siya nagtatanong pala nung ginagamit namin na universal board. Ito, Gunda QD81B. So yung QD81B is, nasa na yan? Ilang BTU to? 24,000 BTU to eh. Yun. 24,000 BTU. So kaya niya paanda rin ng 1.5 hanggang, depende kung 2 HP is 24,000. Pero gagamitan namin na rin 2 HP eh. In-observe ko na rin, hindi naman nag-init. Pero titingnan namin kung tatagal. Hindi ko pa rin sure dahil first time kong mag-convert ng ganito doon. So ayan, naka-set up na naman siya. Mahaba lang yung wire. Mamaya, papakita namin daw pag in-assemble ko. Okay? So ayan, okay na. Ito lang. Tapos yung naging aberya ko pala din eh, nung
chinek ko nga, ito yung mahabang wire, kaya pinutulan ko, binawas ko ito, nagkakaroon na ng drop. Yung 5 meters na wire, papunta dito sa control, hindi niya na kinakaya, kaya minsan hindi ko mapindot dito, minsan gumagana sa remote, pero dito hindi. Meron naman gumagana dito minsan, hindi naman gumana sa remote. So dahil nagda-drop na siya sa sobrang haba. Ito yun. So kaya pinutol ko. Nauubos na yung supply sa pagtakbo pa lang. So malayo na yung travel ng supply at saka command ng button. Ayan. So ginawa ko pa nga siya nito para maikabit sana ng maayos. So ang mangyayari dyan, yung terminal pag inassemble, dito na lang siya bubumutin. Ayun. So papadiskartehan na lang namin doon sa gagawa. Yun. Ilulusot na lang. So hindi kasi kami mag-assemble nito sa sasakyan. Bubuuin lang namin dito at bahala na yung installer, ituturo na lang namin kung paano niya ikakabit. So wala naman ibang paglalagyan. So simpleng-simple lang. Ayan. So i-cable tie na lang namin ito dito para medyo malinis tingnan. Tapos siya na. So pan motor na lang ng in at saka yung out ang ikakabit natin. So yung out na pan motor pala, dito ko na siya din itatap kasi wala namang speed yung pan motor. So dito ko na rin siya itatap sa line in neutral para pag namatay yung magnetic contactor, patay din yung pan. So itatapping namin dito. So yung do sa pinaka-indoor naman na pan, so kukuha lang ako ng isa dahil high lang yung pan niya isang speed lang. So yung natitirang tatlong relay o dalawang relay niya, yung low and medium, isa-short na lang namin yan. So ang gagamitin lang is high. So pag short namin yung tatlong terminal. Ayan. Okay. So ayos na tayo. Alam niyo na rin to. So dali lang, di ba? So simple lang yung Ano po ginawa. yan, sir? Ayan, okay. So, okay na yung ating kinonvert na ito yung inverter board niya. So, inverter tong aircon na ito. So, vehicle air condition to. So, dito ko nilagay yung pinaka-inverter board niya. Ayan. So, nasa 2 HP yung size na ito. And, ayan. So, ito yung sa capacitor. Ito yung sa supply. Ito yung OLP na nakakabit doon sa compressor. Dito siya, oh. Tingnan natin, ha. Ay, di siguro gaano makikita kasi medyo madilim siguro. So, nandito sa compressor yan, yung OLP. So, ang ginawa kong diskarte, teka, nilipat ako sa kabila, ha. So, yung OLP, naka-terminal yan, eh. So, pinalitan ko na lang siya ng terminal, then, yan yung ikinabit ko doon sa magnetic contactor para kung sakaling magkaroon ng mag-high temperature yung ating compressor, so magkakat ang compressor, magpo-protect siya. So ito yung nag-iisang protect niya na ginamit natin. So ayan, so ito yung loob. So yan na yung final na nilagay natin. Ito na yung wiring, inayos natin. So yan yung itinuro ko kahapon. So kakanina lang namin kasi medyo busy kami. Medyo hindi maganda yung pakiramdam ko ngayon.
Kaya yung boses ko medyo malat. Ayan. So, ito yung tinuro natin sa mga OJT kahapon kung paano siya i-wiring. So, nasundan naman nila and ayan, ganito na siya nung naka-pwesto na. Then, yung sa sensor dito, so binalik lang din natin kung paano nakaposisyon yung mga sensor. Ayan. So, okay na. Ito yung control niya. Okay. So, ilalagay kasi ito doon sa pinakaloob ng sasakyan. So, nakaganito siya. So, ito nga yung pinakita ko kahapon na dapat nilagyan namin ito ng dugtungan. So, which is hindi siya nag-function ng maayos. Kaya, dinirekta ko na lang ng hinang doon. So, siguro babaklasin o bubuksan na lang ito kapag inassemble na. And nakasakit naman siya dito. Pwede naman siyang bumutin. Yan. So, pwede siyang ihiwalay. Ito. Yan. Pwede siyang tanggalin, pwedeng ibalik. Yun, so nakasakit naman siya dito. Okay, so ang pan motor niya, okay. So yung pan motor niya is single speed lang. Kaya eto mapapansin nyo, iisa yung kakabit. So itong low, medium, high, pinag-short ko na lang yung tatlo para kahit na mag-set up tayo dito ng low, medium, high na pan, so aandar pa rin ang pan motor natin. Then yung ating outdoor fan, ito yan, itong wire na ito. So makikita nyo dito kasi itinap sa out ng ating magnetic contactor. So ito yung isang dahilan kaya gumamit ako ng magnetic contactor. So ang original design nitong universal board natin na ginamit ay walang magnetic contactor talaga. So, yung pan kasi ng outdoor, ikinarga natin dito. So, kung ikakarga kasi natin yan dun sa relay, plus yung supply na papunta doon sa compressor, so maaaring bumigay kaagad yung ating relay. So, maaaring yun yung nag-spark or madalas na nasisira sa ganito. So, ang ginawa namin, gumamit tayo ng magnetic contactor, which is basic lang naman na connection. Ayan. So, ayan. Ulitin ko lang ulit. Ito yung ating OLP. Dito, yung connection. Ito, yung connection na kulay blue na ito. Ito yung dapat na papunta doon sa compressor. So, ang ginawa natin, yung relay, sinupply natin doon sa holding coil. Ito yun, yung dalawa. Para mag-switch yung ating magnetic contactor. Wala naman siyang communication wire kahit inverter yung ating compressor. So, wala siyang communication wire. Pag nagkaroon na ito ng output supply, so mga 3 to 5 seconds dito, ito yan umaandar na yung ating compressor. So okay na. Ayan, so itatakip na lang natin. And na-observe na rin namin ito kanina. Maayos na. So nakapuno na nga kami ng isang lalagyan ng ice cream na tubig. Lang ipipix na lang natin para bukas ma-observe ulit natin. Pero wala naman kaming nakita na problema nung may kabit namin. Then yung ating inverter board na nakakabit doon is hindi naman siya nag-overheat. Normal lang yung init. So tingin ko magiging maayos. So first time ko rin lang na mag-convert ng ganito na klase. So kumbaga ito lang yung unang gawa namin ng ganito. So doon sa mga aircon na ginagamit sa residential at sa bahay, so marami na tayo na i-convert. Pero yung ganito, ngayon lang namin na subukan na mag-convert kasi wala na kaming makuhang spare parts. Kaya sabi ko, i-option natin ng conversion. So ayan, ito na siya. Okay, so kaya mahaba. Yung nga yung naging aberya ko pala dito, yung wire na ginamit namin is 5 meters. So hindi kinaya ng control na i-command papunta dito. So minsan hindi namin mapindot yung button. Kaya bumawas ako ng 2 meters, which is 3 meters lang yata yung kailangan talaga nila. So 3 meters na pababa. Yun. So maiksi lang naman. Importante lang nagpasok. So ito yung out ng hangin, nasa ilalim yan Ito yung out, ito yung in. Papasok. So nandito rin sa loob. So malakas ang hangin niya. Kaya kanina yung unang video is mapapasin nyo maingay, hindi ako magsasalita kasi halos hindi rin tayo magkakarinigan. So ngayon, okay na. Ayan. So okay na tayo. Ayan, maayos. Obserbahan na lang namin. Then,
Sa ngayon, hindi ko masasabi na guaranteed na tatagal talaga siya kasi first time pa lang namin gumawa nito. Pero ayan, pinakita ko lang din kung paano namin i-wiring. So, simpleng-simple lang. Kung ganito lang, hindi naman inverter ang gagamitin nyo, pwede na kayo magpalit ng non-inverter na compressor dito, pwede din. So, ito na yung out, ganun din yan, dumaan lang na magnetic contactor. So, tatanggalin lang ito, yung capacitor na ito, and yung inverter board. Ito. So, tingin ko naman yung design na ito, pwede siyang i-convert sa non-inverter. Kung talagang hindi na uubran o magkaroon na ng problema yung compressor, magka-problema ulit yung board. So, meron pa tayong isang option, i-convert natin sa non-inverter. So, kapag kinonvert natin sa non-inverter, dito sa board na ito at saka dito sa magnetic contactor, wala na tayong babaguhin. So, ito lang naman ang kukunin na lang natin, yung output na supply. Ito yung may red and yellow. Yan lang ang kukunin natin na papasok dun sa ating compressor. So, okay na. Ayan, medyo may sabit yung aking lalamunan. Okay, ayos.